Jimmy Bondok, hinihiling po natin magbigay ng kanyang pananalita. Palakpakan po natin! Mamaya, magjujuwet kami. Magandang umaga po. Dapat isigaw ko rin yung Dito ba ako? Ayoko, baka pakantayin ako dyan eh. Ha? Dito? Kanta. Okay. Ha? May tanong pati ako, mamili kayo, speech o kanta? Mga tao, walang tiwala sa akin. Sige, maiksi lang po na mensahe. Gusto ko pong makilala nyo ako. Ayoko po humihingi blindly ng boto o kahit ano pa man, hindi naman campaign period pa. Gusto ko makilala nyo ako. Ako po si Atty. Jimmy Bondok. Ako po ay kaibigan ni John Bertis. Matagal na. Nag-Japan na kami. Kaming dalawa lang. Nag-honeymoon kami doon. Hindi. Nagpunta po kami doon. Panahon pa po ni Pangulong Duterte. No? So I wish Congressman John Bertis and Congressman Attorney Manny Luna well, at si Kong Isa. Maikling kwento lang po ng aking journey. Ako po ay nanilbihan sa PAGCOR for 6 years. Baka meron ho akong nakasalamuha doon mula sa inyo. Lalo na dito sa DepSolid na sa bawat event ay present. Alam niyo po, ang daming natulungan ng PAGCOR noong panahon ni Pangulong Duterte. Napakarami po talaga. Pero ang isa hong hirap na hirap akong gawin nun kasi ako yung Vice President. Bago ako nag-Director, Vice President po ako ng Corporate Social Responsibility. Madali po magbigay ng relief goods. Hanggang ngayon nga ginagawa kahit walang bagyo na mimigay. Pero, ang mahirap po, yung magbigay ng scholarship. Yun ang pinakamahirap. Kasi ang hirap i-justify eh. Parang ang sinasabi nila, hindi na yan trabaho ng ahensya na ito. Okay? Babalik po tayo dyan. Ako po ay gumraduate sa Ateneo 1997. Nag-singer, nagnegosyo. Parang madali dahil nakapag-aral ako. Pero habang yun po yung transition, 1997 ako gumraduate. Yung transition po into the computer age. Wala pang ang Facebook noon eh. Wala pang ang Friendster, 1997. Yung transition into the computer age, parang naramdaman ko unti-unting naluma yung karunungan ko. I graduated from the Ateneo with a lot of pride. Na ang pamana sa akin ng ama ko was a good education. No? In fact, munti ko hindi tapusin dahil yung tawag po ng musika sa akin talagang masidhi. Pero ang request lang po ng nasira kong ama ay, anak, kumanta ka, please gumraduate ka lang. So, pinilit ko talagang gumraduate. Ngayon, after many years, unti-unti ko nakita na obsolete na yung natutunan ko. Okay? So pumapasok ako sa mga negosyo at unti-unti ko nararamdaman yung pagkaluma ng aking karunungan. Dumating si Pangulong Duterte. Buti na lang singer ako kaya kumikita ako. At nung pagpasok ko po sa PAGCOR at nakita ko na ang government is run by laws. Sabi ko, kailangan kong mag-educate pa. Kaya po ako nag-abogado. Napakahirap po dahil ang hirap pumasok at silbi na hindi apektado ang bawat isa. Sa madaling sabi, hindi po importante ang education. Ang importante, continuing education. That is my message. Kaya po, gusto kong makilala ninyo ako na yun ay taus-puso kong advokasya. Hindi po yun char-char lang. Sa akin po, gusto ko i-institutionalize, i-isang batas ang lahat ng scholarship program. Ang gulo eh. No, yung mga scholarship program, meron po niyan sa DepEd, meron sa DOST, meron sa TESDA, kaya John Bertis. Ang trabaho po palagay ko ng parating na administrasyon is to harmonize the laws. Ang dami na nating batas, kailangan pong linawin, pag-isahin para ho nauunawaan ng simpleng mamamayan. Kaya ako po ay nakikisa sa arangkada dahil ang kabuhayan po ay nagsisimula sa training. Ano ba ang training? Training is education. Training is education. Lahat po ng pagpapaunlad ng karunungan, I am in support of. Kaya kung ako po ay
makakakuha ng konting suporta sa inyo, I just want to promise na yan, naka-video naman eh. Ako po, pinapangako ko po sa inyo ang aking pakikipag-partner sa inyo, pakikipag-kapit-bisig sa Arangkada, Pilipinas. Lastly, masaya po ba kayo sa administrasyon ngayon? Masaya kayo? Sa administrasyon ngayon? Hindi, alam ko, baka hati kayo eh. Ha? Okay. Ako po ay magno-no comment, pero ang akin lang po, ang 2025 palagay ko is a referendum on the current administration. Ang sa akin po, kung sakali lang po na makapasok ang mga kakampi natin, alam naman natin kung sino yung mga kakampi natin, pipilitin ko lang po talaga ibalik ang konsensya sa Kongreso. Congress meaning both houses. In my personal capacity. Dahil palagay ko po, kunyari, ang mga the likes of Attorney Manny Luna and Congressman John Bertis, kapag yung mga ganyan po nakapasok sa Kongreso, hindi naman sila gagawa ng mga frivolous hearings, no? Ang gagawin nila ay yung totoong trabaho ng Kongreso, which is to make legislation. Yes! Okay. And I believe in your representatives. So I therefore pledge to you my partnership. Maraming salamat po. Okay, thank you very much. We would like to request Congressman John Bertis and Senator Jimmy Bondoc to please be on the stage. Arangkada sa Kongreso! Arangkada sa Senado! Arangkada Pilipino! Yan po. Tataas po ang kamay. Bago po natin, siyempre, alam naman natin na kung bakit nandito ang aking kapatid. Tignan nyo naman, mas lamang po talaga siya ng mga benting paligo. Yan. Actually po, nagtrabaho po kami sa Japan. Pareho po kaming hosto during the 80s. Hindi po. Mga talent po kami sa Japan. Actually, talent talaga kami kasi nga sinusulong po namin yung mga advokasya ng ating administrasyon noong nakaraan. Isa po siya sa pinaka masipag na nakatrabaho ko po doon. Even when I was the Deputy Director of TESDA, may partnership po kami sa kanila. Kasi nga po, lahat po ng mga advocacy ng TESDA pagdating po sa training, suportado po ng office ni Senator Jimmy Bondoc po yan. Kaya nga po ako bilang chairman, on behalf also of our higher chairman, which is our head chairman emeritus namin and forever chairman natin, walang iba kundi si Secretary Suharto Teng Mangandadato po, who's right now in Sultan Kudarat. On behalf of Arangkada Party List, lahat po ng organisasyon ay 12 po yan. Mamili po tayo ng tama. Ito po, hindi po tayo basta-basta nagdadala ng mga kandidatong senador. Inaalam po natin kung sila ba ay nakatulong. Hindi lang po basta sumusuporta sa ating kampanya. Kasi campaign is just a matter of 6 months or less than 6 months. From now until May is around 5 months lang po. Pero yung after ng election campaign journey, ng lahat po ng nangako, lahat po ng aakyat sa entablado, makakasama po niyo yan for the next 3 years. Yun po dapat ang tinitignan natin sa pagpili ng mga liderato. Isa po si, of course, ang dating Vice President and Director ng PAGCOR now, and we pray and we claim also that Jimmy Bondoc will become one of the Senator of the Philippine Republic. Senator Jimmy Bondoc. Kaya nga po, bilang isang chairman, of course, on behalf of the Board of Directors of Arangkada Filipino Party List, kahit pa po tayo saan makarating ng 81! Okay, gusto ko lang natin, Bismillahirrahmanirrahim, gusto po nating tawagin si Imam para magbigay ng, pwede na po tayo umupo. Okay, sa invocation po ng Islam po, dahil tayo ay diverse po dito sa grupo na ito. Si Imam Hasan, Padal, Palyatapaddal.
isang dua para sa ating mga bisitang Muslim. Father Chef, naam. Tayo po tayo, saglit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Jazakallah khair. Siya po si Imam Hassan, ang representative ng Imam Federation of the Philippines. Maraming salamat po. Pwede na po tayo umupo. Ayan po. Ito po ang aking role dito. Tatawagin ko na po ang aming CM. Thank you very much, Brother Kali. Okay, so may isa na naman akong pwedeng ilambing sa inyo, ha? Okay lang ba? Kasi may isa na pala, pangalawa na pala. Oh. Yung una, yung binanggit natin, Arangkada Pilipino, Pilipino Arangkada. Tapos sinabi natin, pag sinabi natin Arangkada Pilipino, Arangkada sa Kongreso. Di ba? Pag sinabi natin Arangkada Kongreso, Arangkada Pilipino. Pero may senyales yun. Okay? Yung senyales nun, pag sinabi natin Arangkada Pilipino, ito po ang senyales. Ha? One heart. Brother Kongjan. Ito, one heart, Brother Kongjan. One heart, one mind. One heart, one God. One heart, one God, one country. Okay, palakpakan natin, ha? One heart, one God, one country. Pag sinabing Arangkada Pilipino, ito po, ang ilalagay po natin sa ating dibdib. Okay? Arangkada Pilipino, ha? Lagay po sa dibdib. Practice. Arangkada Pilipino. Okay, Arangkada Pilipino. Baka sige, may ganun, may ganun. I think it's one. Ganun. Ito yung one, no? One dito. One. Si Juan, si Pedro. Ayan. One. Arangkada Pilipino. Pag sinabing Arangkada Pilipino, ganito po. At pag sinabing Arangkada sa Kongreso, ayan po. Ayan, ha? Arangkada sa Kongreso. Arangkada sa Kongreso, sagot nyo, Arangkada Pilipino. Pag sinabi ko Arangkada Pilipino, ang sagot po natin, Arangkada sa Kongreso. Saan ba yung Kongreso natin? Doon. Doon. Doon yung Kongreso. Kasi Quezon Avenue ito, pagbaba natin. Doon, welcome to Tonta. O, doon. Ulit din. Sige. Anyway, so, ang susunod po na programa po natin ay bago po natin banggitin. Yung mga nominees po natin, nandiyan po si on the ating presidential table. I would like to request for our Congressman John Bertis to please stand. Kuya John, yes! Kuya John Bertis. Siya po ang ating first nominee. Ang ating second nominee po si Kuya Ustad Aisa. Ay nasa China ngayon. Ni hao ma. Si Kuya Manny Luna. Yeah. Ang ating third nominee. And of course, wala namang first, second, third dyan kasi lahat naman bubuong partido tayo di ba?